Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Salamat po sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-views. Thank you po, thank you. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po subscription, kahit na yung like na lang. At comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko na po yun. At nagpapasalamat na po ako. Ang oras po natin dito sa ating bansang Pilipinas ay alas 2 ng hapon. Sa mga kulturang kung anong meron, kung hapon o tanghali, magandang hapon po sa inyo lahat at magandang tanghali. Ang ating opinion po at bibigyan ng reaction ay regarding doon sa bounty, di ba? Yung nilaanan ng 10 milyon si Pastor Kibuloy, di ba? Bigyan natin ng kaunting reaction yan, di ba, at opinion. At ganun din, isunod natin, isa pa natin bibigyan ng reaction at opinion ay yung 20 million nilaanan sa SONA sa pagkain lang sa Congress sa July 22. Okay? Bigyan natin, unahin natin yung unahin natin yung bounty na binigay kay Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy. Naglabas na po, di ba? Bagamat napanood naman natin yan sa iba't ibang malalaking social media tungkol sa pagbibigay ng 10 milyon sa ulo o patong o reward kay Pastor Kibuloy. At doon sa 5 nila atang kasama o 6, tigi 1 milyon, kaya ang total niya kung 6 po yung kabuuan ay 16 yan, 16 million. Naglalaro nga po sa mga usapin sa atin dito sa bansang Pilipinas na pero kung lang to, allegedly, di ba? Allegedly, nung nakaraan may nanalo sa loto na 17 million. Baka daw doon nagmumula yung pondo kasi tinanong sa kanya kay DILG Secretary Benno Abalos. Hindi niya masabi kung kanino nagmumula. Bali sinabi niya lang sa friend, pero may naglitawan regarding sa sinabi ni Ka Eric ay MC daw ang initial na pangalan, yung nagbigay ng reward niyan. Doon sa mga ang sagot kasi ni Mr. Abalos, doon sa mga frustrated friend na gustong makatulong pero base doon sa ibinigay na ganyang situation ng DILG, ay kinontra po yan. Nagbigay po ng first conference ang KOGC as mga officer o membro o ministro nila, yung kanilang team, ng legal team kagabi, di ba? Nagbigay sila ng opinion regarding doon, base doon sa kanilang legal counsel o legal na si Attorney Torion ay bali po labag sa batas o illegal po ata yun base sa kanyang sinabi, dahil unang-una hindi naman talaga totally tinatawag na takas, kasi once na nabilanggo ka, di ba, takas ka na. Pag tumakas ka, yun ang hahanapin ka ng batas, di ba? Pero sa kaso ni Pastor Kibuloy po, siya'y nililitis pa. Kaya nga sabi nga ng kanilang legal, under kung pa siya, review o under pa ng tinatawag sa husgado pa pinag-uusapan yan, at wala pa po yung hatol, di ba? Hindi pa nakukonvict po yan, pero nilaanan na ng 10 milyon yung ulo ni Mr. Kibuloy, di ba? Base sa mga legal na usapin ay may mga kuwampalayan, may mga tinatawag na panuntunan kung paano mo ipapasok yung tinatawag na ganyang reward. Sino-sino ba yung mga pasok doon sa panuntunan, katulad nung di ba? Notorious, di ba? Nandiyan yung tinatawag na notorious na kriminal, mamamatay tao, di ba? Yun, yung mga ganon. Doon pumapasok yung panuntunan para bigyan ka ng reward. Kinu-question nila yun nga sa yung nahuling drug diyan sa Alitagtag, napakalaking ang halaga niyan, napakalaking droga, pero hello, nasaan yung ba't walang patong yung driver? Di daw nila malaman kung saan itinatago o nasaan na yun. Ba't walang ganong reward para agad masolusyonan o mahagilap yung pasimuno nung malaking, di ba, malaking drug na nahuli nila sa Alitagtag. Pero kay Pastor Kibuloy, di ba, nililitis pa, hindi pa siya po nasisentensyahan, pero binigyan na siya ng patong. Ito'y bahagi daw ng tinatawag na illegal po yun, diba? Base doon sa nilabas kagabi, may posibilidad na magkaroon ng problema si DILG Secretary.
Kasi nga, kailangan niyang i-reveal o sabihin kung sino nagbigay nung 10 milyon kasama nung tigi 1 milyon na kasama pa na 5 ata o 6, di 16 milyon. Kanino galing yung pondo na yun para kwan? Kasi hindi niya sinasabi, di ba? Basta sinabi niya lang sa isang friend. Alam mo naman si Ginoong Sonsa, Jason, sa malawak ang kwan yan, kaalaman tungkol sa mga police operation, di ba? Kasi naging reporter ng police yan, di ba? Bali, ang sinasabi nila, pag sinabi raw ng friend, sabi ni Ginoong Sonsa, ito yung mga tinatawag na, yung mga patong-patong doon, yung binibigay sa mga kwan, di ba? Yung mga asset, di ba? O kaya sa mga nagbibigay ng mga illegal, di ba? Ganyan yung sinabi ni Ginoong Sonsa doon sa party na. Pero ang aking bibigyang opinion at reaction, yung gaano ba, di ba? Kasi sobra ang kanya batay sa mga lumalabas. Hindi po tayo nakikipagsimpatiya po kinokorego po o pinapauna ko po, hindi po tayo nakikipagsimpatiya kay Pastor Kibuloy kasi hindi naman natin yung kilala, bukod doon, hindi naman tayo membro ng KOGC, hindi po natin kinakampihan yung isang tinatawag na ganitong situation. Ang atin lang po, hinihimay lang natin, yung base lang doon sa sinasabi ng kanilang legal team, di ba? Ni Attorney Torion, di ba? Base doon sa ibinigay, ay baka nga daw masampahan o mawalan ng tinatawag na ma-disbar itong si DILG. Bakit nga ba nagkukuan yan? Bakit nga ba nilabas yung bounty na yan kay Kibuloy? Dahil unang-una, malapit na po daw kasi yung tinatawag na SONA. Minamadali nila yan, yung ganyang situation. Minamadali nila para mayroon silang maiulat. Ang SONA po natin ay itong buwan na July 22, di ba? Ito, 22, SONA po. Siguro, dahil sa gustong pagmamadali, kahit na illegal ang situation, yung gawain, di ba? Ito yung sinasabi ko po mga kapatid. Kapag ang ating mga namumuno sa ating bayan ay hindi gumagalang sa batas, di ba? Bagamat ito, di ba, hindi tayo nagkukuha na kung anuman ang kasalanan o anuman ang dapat na panugatuan ni Pastor Kibuloy, harapin niya po yan, di ba? Kailangan managot siya kung totoo man, di ba? Dumaan sa tamang proseso kung totoong nagkasala, parusahan, di ba? Kung totoong may nilabag siya tungkol sa mga kabataan, sa inaakusa sa kanya, dapat niyang panagutan yan, di ba? Kasi walang dapat mangibabaw sa batas. Batas ay batas, pero dapat isinasaayos yung batas, di ba? Ibinibigay sa tamang pamamaraan. Pero kung ito, sino-shortcut nga po nila, regarding po dito sa opinion ng kanilang legal ng KOJC regarding do sa ibinigay na 10 million sa ulo ni Pastor Kibuloy ay in-announce po yan ng DILG, Benhur Abalos, di ba, secretary ng DILG, parang sabi nga ng legal team nila ay magbasa-basa naman po kung anong implikasyon nito dahil labag daw yun sa mga patuntunan o patuntunin o kung sino ang nararapat ng bigyan ng bounty o bigyan ng reward, di ba? Dapat daw magbasa-basa, di ba? Kasi base doon sa kanyang isiniwalat kagabi, parang hindi tama. Dahil unang-una, hindi pa naman nakukonvict siya ang ating Pastor Kibuloy, di ba? Ang Pastor Kibuloy na yan, hindi pa siya convicted. At hindi mo rin masasabi na pugante dahil unang-una hindi pa naman siya nakulong na para tumakas. Ang pugante base sa kanilang sinabi ay yung pugante, di ba? Yung maituturing na pugante, yung nagmula sa loob ng kulungan na tumakas, di ba? Yung pugante yon. Pero dahil under appeal po sa korte, di ba? O sige sabihin natin, dapat kailangan mahuli siya o mapanagot o may harap sa husgado. Pero lagi nating alalahanin under pa ng appeal. Ibig sabihin, may karapatan pa rin siya. May karapatan pa rin siya umapila. At hindi pa po yun ang tinatawag na final na desisyon ng Supreme Court, di ba? Dahil unang-una mag-aapila nga po siya. Ibig sabihin, hindi pa siya napapatunayan na nagkasala. Pero bakit may reward? Diba? Yun ang tanong natin. Bakit binigyan ng reward na 10 million, samantalang para bang ibinabase o ipinapantay siya doon sa mga notorious katulad ng sa Abu Sayyaf, di ba? Ng mga Abu Sabaya, di ba? Notorious talaga, maraming nilabag, maraming nagawang krimen, di ba? Tapos dito sa mga makakaliwang grupo, NPA, di ba? Tapos itong mga tinatawag na mga mamamatay tao, di ba? May mga convict na sila, may mga hatol na ang korte
para bigyan ng bounty dahil hinahanap talaga sila ng batas. Bagamat oo, hinahanap ng batas o pinaharap sa husgado ang Pastor Kibuloy, pero lagi nating alalahanin, lagi nating isipin na si Mr. Kibuloy o Pastor Kibuloy ay under appeal pa rin. Lumalaban sila sa korte. Wala po siyang conviction pa para bigyan mo ng reward. Iyo'y base sa isinilabas o sinabi ng kanilang legal team o si Attorney Torion, di ba? Iyon yung napanood natin kagabi, di ba? Tayo nagre-relay lang naman kung ano ang kaganapan at nakita at napanood natin, di ba? Yun lang ang matindi doon, di ba? Gusto nilang i-shortcut yung kaganapan para magkaroon ng counting pag-uulat. Bakit? Malapit na nga po daw yung SONA. July 22. Para mayroon silang maiulat, di ba? Nagmamadali At saka ito nagpapakontoy dahil unang-una, siguro akala niya magre-reflect yung ginawa niya doon sa kanya dahil balak kumandidato ng senador to, ang ating DILG, di ba? Ang akala niya makakakuha siya ng simpatiya o makakakuha siya ng positibo na reaction ng mga mamamayan para pumanig sa kanya, para bumango siya. Pero nangyayari parang lalo siyang nalulubog. Bakit po? Hindi nga po, sabi nga ng Attorney Torio, magbasa-basa. 'Di ba? Abogado ka, 'di ba? Abogado ka, tinuring ang abogado pero hindi mo alam yung nararapat na batas, 'di ba? Dapat kaya nga sabi nga nila, 'di ba? Baka magkaroon ka ng kaso ng, 'di ba? Kuan mo ng lisensya mo. Madidisbar ka, 'di ba? Kasi nga ignorance of the law ka di ba? Abogado ka Pero yung binibigay mo ay illegal, maling-mali, pero hindi tayo kumakampi po lagi ko inuulit, hindi po tayo kumakampi kay Pastor Kibuloy. Tinitingnan lang natin o binibigyan lang natin opinion at reaction kung ano yung tama at mali, di ba? Kasi tama nga naman, hindi pa siya convicted, di ba? Hindi pa siya nakahatulan, bakit may reward? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Ba't bibigyan mo nga naman ng reward? Oo nga, sige. Katulad nung nangyari, di ba? Nung panahon ni Senator Pampilo Lacson, yung mga kasama niya, si Ray Aquino, basta yung mga kasama ng PAOF-TF dati, na ang lead niya, si Senator Pampilo Lacson, dating ko siya, di ba? Inisyuan sila ng warrant, pero hindi sila sumipot. Kasi nga, gusto nila yung tamang proseso. Hindi sila mabibigyan ng tamang laban kung ganon, di ba? Nung lumitaw at nagkaroon sila ng pagkakataon, lumitaw na, di ba? Parang ganon din ito yung ginagawa ni Pastor Kibuloy para mabigyan siya ng tamang laban, yun, di ba? Kasi hindi patas di ba? Nahusgahan na siya dito pa lang sa Senado, nabigyan na siya ng convict, di ba? Nahusgahan na siya. Ano pa ilalaban niya? Kaya nga sabi nga, di ba? Nagkaroon na ng pag-uusap yung US at saka ng Pilipinas regarding dyan sa kaso niya. Rendition nga, di ba? Ibibigay na siya, di ba? Kaya siguro, siyempre bilang nag-aalala rin sa kanyang kaligtasan, di ba? Pero ang katunayan doon, ang totoo dyan mga kapatid, wala pa siya pong conviction. Hindi pa po siya nakukonvict sa lahat ng kaso na kanyang kinaharap. At hinaharap niya naman. At dapat kung talaga nagkasala, harapin niya. At kung nagkasala, dapat panagutan niya. Di ba? Kapag napatunayan ng Korte Suprema na talaga nagkulang at nagkasala siya, nag-abuso siya sa mga kabataan, panagutan niya. Bakit? Walang mananaig sa batas, dapat manugod sa batas. Ganun lang kasimple mga kapatid. Sana nabigyan natin ng reaction at sana laging gawin natin. Huwag tayong mag-shortcut ng mga bagay na alam nating hindi naman tama. Kasi lalo kang lulubog dyan, lalo kang magiging kwan dyan, DILG, Benor Avalos, lalo kang babagsak. Bakit? Hindi mo binabasa ang batas, batay doon sa sinabi ni Attorney Torion. Basahin nyo po. Huwag po tayong maging ignorante sa batas. Nandiyan naman po yan Isinalaysay naman ni Attorney Torion yung mga bagay na yan. Lumalabag po. Hindi po siya tama doon sa kwan. Dahil unang-una, hindi pa po siya nakukonvict. Okay mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaction. At bigyan din natin uli yung reaction yung tinatawag na kwan. Imagine mo mga kapatid, sa July 22, SONA. Diba? Pero tingnan nyo mga kapatid, di ba? Ginawa ng yung budget ng Congress. Sa pagkain pa lang mga kapatid, 20 million. Imagine mo, 20 million sa pagkain. May mukbang dyan. Yung banat kaya siguro may tinatawag yan ng, di ba? Tapos, ang guest niya, 2,000. Ang guest ng imbitadong guest, di ba? 2,000.
ang budget niya ay 20 million. Ibig sabihin, sa 2,000 guests, pumapatak siya ng almost 10,000 each sa bawat guest. 10,000 pesos. Bawat isang bisita. Grabe naman, sobra naman kalaki yung kwan na yan. Sobra naman kalaki yung budget na yan. Diba? Sobrang kalaki yung budget na inilaan. Sa pagkain pa lang, 20 million. Tapos sa bawat isang tao, pumapatak ng 10,000 pesos. Sobrang napakagalante. Sobrang napaka-quantito. Napakawaldas sa pagkain pa lang. 20 million na. At ito'y sabi ng isang congressman ay break record daw sa dami ng a-attend. Di ba? Tapos inimbitahan yung mga ex-vice president, si Binay, di ba? Si Lenny, si Nolim Di Castro, bali hindi ata sisipot sa Binay at saka si Lenny. Ewan ko lang ito si Vice President BP Sara kung ate, pero hindi pa sumasagot doon sa invitasyon base doon sa napanood natin. Pero ang nakakapagkuan dito mga kapatid, grabe no? Sobra. 20 million budget sa pagkain. 2,000 guests, 10,000 each. Bawat bisita ang gagasusin sa pagkain pa lang. Ang bigat nun yung 3,000 nga na pagkain lang yun eh. Bakit saan mo dalhin na yun, di ba? Sa laki na ng kwan mo nun. 10,000 ang pumapatak sa bawat isa. Sobrang pagwawaldas. Siguro dahil nagagawa nila yan kasi wala naman silang pakialam sa ating bayan. Wala naman silang pakialam sa mga Pilipino na nagdarahop, naghihirap, dala ng hirap sa mahal na mga bilihin. Pero itong ating gobyerno to, ating administrasyon na to, sobrang makapagwaldas ng pondo. Sa pagkain pa lang, 20 million na. Sobrang napakalaki ng budget talaga, sobra. Hindi siya pangkaraniwan yung budget mga kapatid. Talagang sobrang pagwawaldas. Sana naman mag-isip-isip naman po yung nag-organize nito sa pangunguna ng sa Congress at saka dito sa ating administrasyong Bongbong Marcos. Nagpapakasasa kayo sa isang parte na sobrang pagkakasaya, sobrang paggagastos, pero alalahanin po natin mga kapatid, alalahanin nyo yung mga Pilipino, talagang hirap din sa kanilang mga dinadala-dala ng mahal na mga bilihin, mahal ng kuryente, tubig, di ba? Sana maramdaman nyo naman. Sana makaramdam din kayo at makita nyo na hindi yung puro lang kayo ganyan. Pagsasaya, pagwawaldas sa isang parte. Alam naman natin na hindi mapipigilan yung SONA kasi bahagi yan ng tinatawag na, di ba? Bilang presidente, nag-uulat sa bayan. Pero wag naman sanang ganun. Yung sobrang napakarangya. 20 million pesos sa pagkain pa lang. 2,000 guests, 10,000 per each. Diba? Sobrang napakalaki ng budget. Makita na sana natin yung mga ganitong bagay na hindi karapat-dapat. Sobrang dami sinasayang ng kaban ng bayan. Pera ng bayan, hindi nila nararamdaman yan. Bakit? Hindi naman nila pera yan eh. Diba? Ang pakiusap ko lang, ito po. Hindi nyo pera po yan. Huwag po kayong magpagkabusog. Dahil ang sambayan ng Pilipino, maraming nagugutom. God bless po sa lahat at sana nabigyan natin ng tamang reaksyon at opinion. Basta lagi kong sinasabi mga kapatid, pag mali, mali. Pag doon sa tama, magsama-sama tayo. God bless po at magandang hapon po sa inyo lahat at pagpalain po tayo ng buong may kapal at mabigyan pa po ng mga matiwasay na kaisipan. Salamat at God bless. Thank you, thank you.